Sa baryo ng Malasik, kilala ang magamang sabunghero na sina Tatay Remigio at ang kanyang 16 na taong gulang na anak na si Arvin. Ang kanilang maliit na bahay kubo ay nakatayo sa gilid ng isang malawak na palayan. Kapag umaga, sabay nilang pinapakain ang kanilang mga alagang manok panabong. May pula, may bulik, at may isang kakaibang itim na inampon nila mula sa isang matandang mangingibig ng sabong na bigla na lang naglaho. Mula nang mamatay ang asawa ni Remigio, naging sandigan niya si Arvin tahimik ngunit matalino ang bata. Mahusay sa pagbasa ng kilos ng manok at marunong humawak ng tari, ngunit hindi niya ito ginagamit sa laban. Bata pa raw siya, sabi ng ama, kaya't si Arvin tagamasid lamang. May hawak na maliit na kwaderno at nagsusulat ng mga obserbasyon kung paano gumagalaw, umiiwas at sumusugod ang mga manok ng kanilang pamilya. Ngunit may isang ibong itim na tila hindi pangkaraniwan. Nakuha nila ito nang may isang matandang ermitanyo ang dumaan sa baryo 3 taon na ang nakalipas. Alagaan niyo ito, ang sabi ng matanda habang nakatingin ng matindi kay Arvin. Dahil balang araw, may mutya itong magpapabago sa kapalaran nyo. Pagkatapos noon, nawala ang matanda na parang bula. Hindi naniwala si Remigio sa mga mutya-mutya. Para sa kanya, ang sabong ay laro ng diskarte at tiyaga, hindi ng himala. Pero si Arvin, sa tuwing titingnan niya ang itim na manok na may matatalim na mata at tila nagmamasid sa kanila, may kung anong pakiramdam siyang hindi niya maipaliwanag. Parang naiintindihan siya ng hayop. Isang dapit hapon, habang abala ang mag-ama sa paglilinis ng kulungan, may kakaibang nangyari. Ang itim na manok ay parang may naramdaman. Tumikim ito, kumaluskos ang mga pakpak at biglang tumalon mula sa tukador. Pumunta ito sa harapan ni Arvin at tila may hinuhukay sa lupa gamit ang kanyang kuko. "Arvin, pakihila nga yan, nagwawala na naman ang itim mo," sigaw ni Remigio habang naglilinis ng pangsabong na tari. "Tay, sandali po. Parang may inaabot," sagot ni Arvin na nakasunod ang tingin sa kakaibang kilos ng ibon. Ilang sandali pa, lumitaw mula sa lupa ang isang maliit na sisidlan na gawa sa luma at kupas na kahoy. May ukit ito ng isang tandang na may pakpak na tila apoy. Nang buksan ni Arvin ito, tumambad ang isang pares ng tari, itim na kumikislap na parang nakawan ng liwanag mula sa dapit hapon. Hindi ito bakal na karaniwan, parang bahagi ng isang mahiwagang bato. "Tay, ano po to?" tanong ni Arvin sabay taas ng sisidlan. Napatigil si Remigio. "Teka, saan mo nakuha yan?" "Yung itim po, parang hinanap niya to." Lumapit si Remigio, kinuha ang isa sa mga tari at tiningnan ito sa sinag ng papalubog na araw. Bigla siyang napaupo. "Hindi ito ordinaryong tari. Anak, ito ang pinaniniwalaang mutya ng tari ng itim na manok. Ang itim na mutya sa mundo't alamat ng mga sabungero." Nagbalik sa kanyang alaala ang kwento ng isang albularyong nakakakwentuhan niya noon. Tungkol sa isang mutyang itim daw na nagbibigay ng pambihirang bilis at talas sa manok na suot nito, ngunit may kapalit. Ngunit di niya maalala kung ano ang kapalit. "Arvin, anak, baka delikado yan," bulong niya. "Tay, ang sabi po ng ermitanyo dati, may mutya raw ang itim. Siguro, ito yon." Hindi pa man nakakasagot ang ama, biglang lumiwanag ang mga mata ng itim na manok at humuni ito ng malakas na parang may ipinahahayag. Ang hangin ay biglang lumamig. Ang mga punong kahoy ay tila nagsipagyuko at ang dalawang tari sa kamay ni Arvin ay biglang kumutitap na para bang may buhay. "Tay!" bulong ni Arvin nanginginig. Parang gusto niyang gamitin ko to. Napalunok si Remigio. "Anak, may nararamdaman akong hindi pangkaraniwan. Pero baka ito ang pagkakataon natin. Matagal na tayong nangangarap ng malaking premyo. Kung totoo ang mutya, baka mabago ang buhay natin." Lumingon sa kanila ang itim na manok. Tumikhim. Kumislot.
At sa isang iglap, nagbago ang anyo. Hindi man lubos, ngunit sapat para magtayo ng balahibo si Remigio. Ang mga mata nito ay naging malabughaw. Ang laman sa ilalim ng mga pakpak ay kumislap na parang apoy na itim. At nakarinig sila ng munting tinig, huni ngunit parang may salita. Sa tamang pagkakataon, si Arvin ay napaatras. "Tay, nagsalita po ba yung manok?" Ngunit bago pa sila makapagtanong, tumigil na ang kakaibang liwanag, naging ordinaryo ulit ang itsura ng ibon. Napayuko si Remigio. "Anak, Arvin, simula ngayon, hindi na ordinaryong sabong ang papasukin natin. Ito ang magiging pinakamalawak at pinakamapanganib na paglalakbay natin bilang mag-ama." At sa gabing iyon, habang ang buwan ay bilog na bilog, tiningnan ni Arvin ang itim na tari. Sa kanyang puso, alam niyang hindi ito basta mutya lamang. Ito ay isang tanda ng pagbabago at pagsubok. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya na may kapalaran na naghihintay sa kanila. At hindi lang sila dalawa ng kanyang ama ang kasangkot. Pati na ang mahiwagang itim na manok na nagtatago ng isang sinaunang lihim. Kinabukasan, bago pa sumikat ng lubusan ng araw, nagising si Arvin dahil sa unti-unting paghuni ng mga manok. Ngunit kakaiba ang himig ng itim na manok. Hindi ordinaryong tilaok, kundi mahina ngunit malinaw na parang tinig ng tao na may binubulong. Pagmulat niya ay nakita niyang nakatayo ang itim na manok sa may pinto ng kanilang kubo. Nakatingin sa kanya na tila may hinihintay. "Tay?" Mahina niyang tawag. Ngunit tulog pa si Remigio, pagod sa nagdaang magdamag na pag-iisip tungkol sa natagpuang mutya. Kaya si Arvin na lamang ang bumangon, dahan-dahang lumapit sa ibon. Paglapit niya, biglang humuni ang itim na manok. Mas malinaw ngayon. "Panahon na." Napatigil si Arvin. Hindi niya alam kung imahinasyon lang ba iyon o totoo. Ngunit sa kakaibang pakiramdam sa kanyang dibdib, alam niyang hindi iyon guni-guni. Mula sa ilalim ng pakpak ng itim na manok, may nahulog na isang napakaliit na itim na bato. Kasing liit ng hinlalaki, makintab, at parang may sariling liwanag. Nang hawakan ni Arvin, bigla itong naglabas ng malamig na hangin na parang dumaloy mula sa kanyang palad pataas sa kanyang braso. "Ano ka ba talaga?" Bulong niya sa ibon. Hindi sumagot, ngunit tumalon ang manok papunta sa maliit na mesa kung saan nakapatong ang kahon ng tari. Kumaluskos ang kahon, parang hinihila mula sa loob. Nang buksan ni Arvin, napansin niyang ang mga itim na tari ay mas matingkad ang kulay kaysa kagabi. Parang sumisipsip sila ng liwanag mula sa paligid. Hindi niya namalayan, nagising na pala si Remigio at nakatanaw mula sa may pintuan. "Anak, maaga ka namang nagising," sabi ng ama, nakakunot noong nakatingin sa hawak niyang bato. "Ano yan?" "Galing po sa itim, parang mutya rin." Lumapit si Remigio, tinitigan iyon, tapos ang manok, tapos ang kahon ng mga tari. "Arvin, anak, hindi ako naniniwala sa mga kwentong engkanto," sabi ng ama. "Pero yung mga nangyayari, hindi ko maipaliwanag. At ang mutyang yan," tumingin siya sa itim na tari. "Parang may koneksyong hindi natin alam." Lumabas sila sa bakuran upang saka paamuhin at pakainin ng mga manok. Ngunit ang itim na manok, imbes na kumain, ay lumakad palayo, diretso sa gilid ng kakahuyan sa likod ng kanilang lupa. Tumigil ito sandali, lumingon kay Arvin at humuni ng mahina. "Tay, parang may pinapakita siya. Sundan ko lang po?" Nag-aatubili si Remigio. "Huwag ka lalayo ha, diyan ka lang sa gilid." Tumango si Arvin at sumunod sa ibon. Habang papasok sila sa kakahuyan, napansin ni Arvin na unti-unting umiilaw ang maliit na batong hawak niya sa bulsa. Para bang may dinadalang direksyon, may ay titigil ang manok, titingin kay Arvin at magpapatuloy ulit.
hanggang sa makarating sila sa isang maliit na guwang ng puno ng nara. Malaki, luma, at tila mas matanda pa sa buong baryo. Sa ilalim nito, may bilog na ukit sa lupa. May marka ng tandang at tari, parehong nakapaloob sa hugis bilog na parang sinaunang selyo. Tay. Mahina niyang tawag, kahit wala naman ang ama niya sa likuran. Ano to? Biglang tumigil ang hangin. Parang huminto ang kagubatan sa paghinga. At ang manok, tumayo sa gitna ng bilog. Sa isang iglap, lumiwanag ang mga mata nito sa malabughaw na sinag. Ang lupa sa paligid ay kumutitap. At mula sa bilog na ukit, lumitaw ang liwanag na hugis spiral. Umiikot na tila may ginising mula sa ilalim ng lupa. Biglang narinig ni Arvin ang isang malalim na tinig. Hindi galing sa manok, hindi galing sa paligid, kundi mula mismong ilalim ng lupa. Tagapagmana. Nanginginig si Arvin. Sino ka? Muling umalingaw-ngaw ang tinig. Ikaw ang susunod. Tagapag-ingat ng mutya ng itim na tari. Napatigil si Arvin. Hindi siya makagalaw. Ang itim na manok ay lumingon sa kanya at sa unang pagkakataon, nagsalita ng ganap, malinaw at may tinig na parang pinaghalong tao at hayop. Arvin, simula ngayon, hindi ka na basta sa bunggero. Ikaw ang pinili. Napatras ang binata, nanginginig ang tuhod. Pinili para saan? Anong ibig mong sabihin? Nagliwanag ang buong bilog sa lupa. At mula sa ilalim ay sumirit ang asul na itim na liwanag. Umiikot sa paligid ng manok. Tumayo ang mga balahibo nito. At saglit itong nagbago ang anyo. Mas malaki, mas mabangis. Parang mandirigmang engkanto na may anyong tandang. May darating na panganib, sabi ng itim na manok. Hindi lang sa iyo, kundi sa iyong ama at sa buong sabungan ng malasik. Humigpit ang hawak ni Arvin sa maliit na mutya habang lumalakas ang pintig ng puso niya. Tay, bulong niya. Ano ba itong pinasukan natin? At sa gitna ng liwanag, narinig niya ang huling mensahe bago maglaho ang sinag. Kapag ginamit ang mutya, magbubukas ang pintuan. Pagbalik ni Arvin sa bahay, nakita niyang nakaupo si Remigio sa harap ng kubo, hawak ang mga itim na tari. Nakatitig sa kanila na parang may nararamdamang hindi maganda. Anak, sabi ng ama nang makita siya. May masamang pakiramdam akong nagsisimula ang lahat ng to. At mula sa malayo, sa kabilang dulo ng baryo, may isang lalaking nakaitim na sumisilip sa kanila mula sa talahiban, nakangisi at hawak ang isang lumang kwintas na may simbolo ng tandang na duguan. At bumulong ito. Sa wakas, lumitaw na ang tagapagmana ng itim na mutya. Kinagabihan, habang ang buong baryo ng Malasik ay payapang natutulog, hindi mapakali si Arvin paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang sinabi ng itim na manok. Ang tinig mula sa ilalim ng lupa, ang bilog na ukit, ang liwanag na umiikot, at ang salitang tagapagmana na paulit-ulit na umuukit sa kanyang pandinig. Nakaakyat na ang dilim sa buong paligid. Dinig na dinig ang mga kuliglig sa kakahuyan at ang mahinang hampas ng hangin sa kanilang bubong na pawid. Ngunit sa puso ni Arvin, may kaba. Hindi ito ordinaryong gabi. Habang si Arvin ay nakaupo sa tabi ng bintana, napansin niya ang kakaibang paggalaw sa malayo. Isang anino ang nakatayo sa gilid ng talahiban, halos hindi gumagalaw. May tao ba doon? Bulong niya sa sarili. Hindi niya alam kung dapat ba niyang tawagan si Tatay Remigio, ngunit ayaw niyang magdulot ng takot sa ama, lalo na't halatang nag-aalala na rin ito sa nangyayari. Hindi rin niya alam na ilang saglit pa, ang ama niya pala ay gising din, tahimik na umiinom ng barako sa kusina at hindi rin mapakali. Ang lalaking nakaitim na nakita sa pagtatapos ng nagdaang kabanata ay hindi pangkaraniwang tao. Kilala siya sa mundo ng mga mandirigmang sabonghero bilang Sergio Tigre Galindo,
isang dating kampeon na nabalitang nawalan ng sarili matapos mabigo sa isang laban na sinasabing sinumpa. Nawala siya mula sa sabungan, mula sa lipunan, at mula sa lakaran ng mga sabonghero. Ngunit sa likod ng lahat, bihasa siya sa itim na mahika ng mga sinaunang mandirigma ng sabong. Hindi siya ordinaryong sugarol. Isa siyang mambabarang ng manok panabong, gumagamit ng madidilim na ritual upang palakasin ang kanyang mga alaga at pahinain ang mga kalaban. At ang matagal niyang hinahanap ay hindi pera, hindi tropeo, kundi isang mutya. Ang mutya ng tari ng itim na manok. At sa wakas, nasundan niya ang bakas nito. Sa dilim, nakamasid siya sa kubo ng mag-ama. Nakangisi. Ngayon ko na kayo makukuha. Arvin, tawag ni Remigio mula sa pintuan ng kusina. Hindi ka patulog? Hindi pa po, tay. Sagot niya habang nakatanaw pa rin sa may talahiban. Parang may tao po sa labas. Napakunot ang noo ni Remigio, kinuha niya ang lampara at lumapit sa bintana. Ngunit pagtingin niya, wala naman siyang makita. Anak, baka pagod ka lang. Ako rin po ang may nakita, sagot ni Arvin. Hindi inaalis ang tingin sa dilim. Sigurado ako, may nakatitig po dito. Tumango si Remigio. Sige, mamaya isasara ko lahat ng pintuan, pahinga na tayo. Bukas marami pa tayong aasikasuhin. Pero kahit sa pagsisikap ni Remigio na maging kalmado, alam niyang may tensyon sa paligid. Nakaramdam siya ng pangambang hindi niya maipaliwanag, para bang may paparating. Habang sila ay papasok na para magpahinga, biglang kumaluskos sa labas ng kulungan ng mga manok. Marahas. Parang may sumira ng kahoy. Nagulat sila ni Arvin. Tay, sigaw ni Arvin. Galing po sa kulungan. Mabilis silang tumakbo. Pagdating nila, ang pintuan ng kulungan ay nakabukas. Tila pinwersa nagkalat ang dayami at ang mga manok ay nagkakagulo. Ngunit ang pinakakakaiba, ang itim na manok ay nakatayo sa gitna, nanlilisik ang asul na itim na mata, nakaharap sa direksyon ng talahiban. Parang may kalaban. Parang handa sa laban. Bakit bukas ang kulungan? Tanong ni Arvin. May pumasok, sagot ni Remigio, nanginginig ang kamay. May kumuha sana, pero mukhang pinigilan ng itim mo. Hindi sumagot si Arvin dahil nagulat siya nang biglang maghuni ang itim na manok. Ngunit hindi ito karaniwang huni. Ito ay parang boses ng matandang lalaki, malalim at masakit sa pandinig. Mag-ingat kayo, napatras si Arvin. Tay, nagsasalita na naman po siya. Ang itim na manok ay humakbang palapit sa kanila. Ang mutya, may humahabol dito. Napatingin si Remigio. Sino? Dahan-dahang umiikot ang manok, nakatingin sa direksyon ng talahiban. Ang mambabarang si Tigre. Biglang lumamig ang hangin. Kumapit ang takot kay Remigio. Hindi maaari. Matagal nang patay yon, bulong ng ama. Ngunit tumingin ang itim na manok sa kanya. Hindi lahat ng nawawala ay namamatay. Napalunok si Arvin. Tay, ano pong gagawin natin? Huminga ng malalim si Remigio. Maghanda tayo. Kung talagang hinahanap niya ang mutyang ito, makikipaglaban siya. Dagdag ng itim na manok. Hindi pa tapos ang gabi. At alam nilang hindi iyon magiging huling pagbisita ng anino sa talahiban. Sa unang pagkakataon, nagtama ang tingin ni Remigio at Arvin. At pareho nilang alam, nagsisimula pa lang ang panganib. Madaling araw pa lamang, ngunit gising na ang buong diwa ni Arvin. Hindi dahil sa sigla, kundi dahil sa kaba na nagsimula kagabi. Hindi mawala sa isip niya ang tinig ng itim na manok, ang pangalang Tigre, at ang katotohanang may ibang nilalang na humahabol sa kanila. Habang si Tatay Remigio ay tahimik na nagtitimpla ng kapeng barako, nakaupo si Arvin sa may bukana ng kubo. Pinagmasdan niya ang paligid,
Ang palayan, ang kakahuyan, ang tahimik na baryo, parang lahat ay kilala niya. Ngunit ngayong may panganib, bigla itong naging parang ibang mundo. Lumapit ang itim na manok at tumalon sa tabi niya sa kamarahang humuni. "Arvin, bantay sarado kayo ngayon." Napatingin ang binata. "Bakit? Ano ba talaga ang kailangan niya sa amin?" Tumingin ang manok sa direksyon ng bayan, tila may nararamdamang malayo. "Hindi lang kayo ang kailangan niya, kundi ang mutya na nasa iyong bulsa." Hinawakan ni Arvin ang maliit na batong itim na nakuha niya sa kakahuyan. Nang hawakan niya ito, bigla na namang umilaw ng bahagya. "Tay," tawag niya kay Remigio. "Parang umiinit po ulit ang mutya." Agad lumapit ang ama, hawak ang tasa ng kape. "Anak, makinig ka. Hindi ako naniniwala sa mga engkanto noon. Pero ngayong nakita ko na ang itim na yan magsalita, hindi ko na alam kung ano ba ang normal o hindi." Tumikim ang itim na manok. "Hindi nyo kailangang maniwala. Kailangan nyo lang maghanda." Huminga ng malalim si Remigio. "Arvin, may kailangan kang malaman tungkol kay Tigre." Napalingon si Arvin. Si Tigre Galindo, simulang kwento ng ama, ay hindi basta sabongero. Siya ang pinakamabangis noong araw. Sabi ng matatanda, kaya niyang pakainin ng takot ang kalaban bago pa magsimula ang laban. Nagpatuloy ang ama, pero hindi siya tumataya sa swerte. Gumagamit siya ng kakaibang paraan. May mga kwento na nagbabarang daw siya ng mga manok at minsan pati mga tao. Nagulat si Arvin. "Tao po?" Tumango si Remigio. "Oo, dahil ang mabarang na manok, hindi iyon puro sugat lang. Parang may sumpa." "Bakit po nawalan siya sa huling laban niya?" tanong ni Arvin. Umiling si Remigio. "Walang nakakaalam. Basta lang siyang naglaho na parang usok. Pero bago siya mawala, may sinabi siyang huling salita." Tumingin si Remigio ng diretso sa anak. "Babalik ako para sa tunay na mutya." At ngayon, alam nilang ang mutyang iyon ang nasa kamay ni Arvin. Habang nag-uusap sila, biglang may kumatok ng malakas sa kanilang pinto. Nagkatinginan ang mag-ama. "Tay, siya po ba yon?" bulong ni Arvin. Pero umiling si Remigio. "Hindi. Si Tigre ay hindi kumakatok. Sumasalakay yon." At tama siya. Pagbukas nila ng pinto, tumambad ang mukha ni Kapitan Ulrich, ang leader ng barangay at may-ari ng pinakamalaking sabungan sa Malasik. "Remigio, Arvin," nakangiting sabi ng kapitan, ngunit may mga matang may pagdududa. "May balita ako. May bagong laban bukas. Malakihan jackpot. Lahat invited at gusto kong lumaban ka, Remigio." Napatingin si Remigio sa anak pagkatapos ay muli sa kapitan. "Kap, bakit biglaan?" "May bagong sabonggero raw na galing ibang baryo. Malakas daw ang bitbit na manok at gusto kanyang makalaban." Napakunot ang noo ni Remigio. "Sinong sabonggero?" Tumingin ang kapitan sa paligid saka bumulong. "Ang pangalan daw niya ay Tigre." Nangalay ang kamay ni Arvin sa narinig. Pati ang itim na mutya sa bulsa niya ay biglang uminit. Halos mahulog siya sa gulat. "Tay!" bulong niya. "Siya na yon." Pagalis ni Kapitan Ulrich, naglakad silang mag-ama papasok sa kubo. Walang nagsasalita. Pareho silang nag-iisip hanggang sa itim na manok ang unang nagsalita. "Hindi niyo pwedeng takasan si Tigre." "Hindi kami tatakbo," sagot ni Remigio. Bagamat nanginginig ang boses, pero hindi rin ako papasok sa laban na hindi ko naiintindihan. Lumingon ang itim na manok sa kanila at dahan-dahan itong tumalon sa mesa kung saan nakabukas ang kahon ng itim na tari. "Kung haharapin niyo siya,
Kailangan niyong gamitin ang mutya. Umiling si Remigio. Delikado yan. Baka may kapalit. Tumingin ang manok kay Arvin. May kapalit nga. Pero may mga kalabang mas malala kaysa sa kapalit. Napakuyom ng palad ni Arvin. Tay, kailangang malaman natin kung ano talaga ang mutya ito at kung bakit ako ang napili. Huminga ng malalim si Remigio at bukas, tumingin siya sa direksyon ng bayan kung saan naroon ang sabungan. Haharapin natin ang unang laban. Sa kabilang dulo ng baryo, nakatayo si Tigre sa may lumang balon. Hawak niya ang kwintas na may dugong tandang kumikislap ito habang nakatitig siya sa direksyon ng tahanan ng mag-ama. Maghanda ka, batang tagapagmana. Bulong niya. Andyan na ako. At sa sandaling iyon, biglang umulang mahina sa baryo ng Malasik, tila nagbabadyang bagyo. Hindi ulan ng panahon, kundi ulan ng kapalaran na hindi nila inaasahan. Sumapit ang araw ng malaking laban. Ang baryo ng Malasik ay karaniwang tahimik tuwing umaga, ngunit ngayong araw, ang buong komunidad ay abala at puno ng bulungan. Ang balita tungkol sa pagbabalik ng isang misteryosong sabungero ay kumalat na parang apoy. May bagong manok daw na mabangis. Sabi nila, ang sabungero wala raw anino. Nako, baka masama yan. At ang pinaka nakakakilabot na bulong. Ang pangalan daw niya, si Tigre. Sa loob ng kubo, naghahanda sina Remigio at Arvin. Tahimik ang ama, nakaupo sa maliit na bangkito. Hawak ang itim na tari sa magkabilang kamay. Anak. Mahinang sabi ni Remigio, sigurado ka ba dito? Natatakot po ako, tay. Sagot ni Arvin na nanlalamig ang kamay. Pero kung hindi natin haharapin si Tigre ngayon, mas lalong lalala to. Hindi siya titigil hanggat hindi niya nakukuha ang mutya. Tumingin si Remigio sa anak. Kita niya ang tapang na hindi niya nakita noon. Hindi lang simpleng binata ang kaharap niya, kundi isang may dalang kapalarang hindi niya palubos na uunawaan. Arvin, hinawakan niya ang balikat ng anak. Ano man ang mangyari, magkasama tayo. Tumalon sa mesa ang itim na manok. Tumitig sa kanila gamit ang mga mata nitong asul na itim na tila umaapoy. Handa na ba kayo? Handa na, sagot ni Arvin, even if his voice trembled. Pagsapit nila sa sabungan, hindi ito mukhang ordinaryong lugar. Ngayon ay puno ng tao, puno ng hiyawan, puno ng ingay. Ngunit sa ilalim ng sigawan, may kakaibang lamig na gumagapang. Para bang hindi lang tao ang nanonood, kundi may mga matang hindi nakikita. Paglapit nila, sinalubong sila ni Kapitan Ulrich, mabigat ang tingin. Remigio, mabutit dumating ka. Ang kalaban mo, kakaiba. Totoo bang si Tigre? Tanong ni Remigio. Tumango ang kapitan, saka tumingin sa bukana ng sabungan kung saan naroon ang isang lalaking nakaitim, nakayuko at may hawak na kulungan ng isang malaking manok na kulay abo na may matinding tingin. Huwag kang lalapit sa kanya, bulong ng kapitan. May kung anong amoy ng sumpa. Nang marinig ng sabungan ang tugtog ng simbolo ng simula ng laban, isang lalaki ang dahan-dahang umakyat sa platform. Puno siya ng itim na balabal na may pulang sinulid, parang dugong na tuyo. Ang mukha niya ay bahagyang natatakpan ng telang kulay abo. Kung tititigan, parang wala siyang anino sa ilalim. At kung meron man, hindi sumusunod sa galaw niya. Siya si Tigre Galindo. Ang dating alamat ng sabong na nabalot ng mahiwagang pagkawala. Remigio, bulong ng kapitan, huwag kang magpapakita ng takot. Ngunit kahit si Kapitan Ulrich ay halatang nanginginig. Nagtagpo ang mata ni na Remigio at Tigre. Isang iglap lamang. Ngunit sapat na upang maramdaman ni Remigio ang biglaang pagsipa ng lamig sa kanyang gulugod. Para bang may bumasa sa kaluluwa niya.
Isang boses na tila naririnig lamang sa loob ng isip. Ibibigay mo ba o ipaglalaban mo? Hindi nanggaling sa bibig ni Tigre, nanggaling iyon sa loob ng isip ni Remigio. Napatras si Remigio. Arvin, hindi siya tao. Tumayo si Arvin sa tabi niya. Tay, hindi rin basta manok ang kasama natin. Tumalon sa lupa ang itim na manok. Tumigas ang balahibo nito. At sa isang iglap, muling kumislap ang mga mata nito. Naglalabas ng mahinang apoy na asul. Binuksan ni Tigre ang kanyang kulungan. Lumabas ang isang manok na kulay abo. Malaki, halos kasing laki ng isang maliit na aso. Ang mga mata nito ay pulang-pula, parang dugo ng bagong patay. May markang animoy ukit ng tandang na duguan sa dibdib nito, at nang humuni ito hindi tilaok ng manok ang lumabas, kundi boses ng isang nilalang na hindi dapat umiiral sa mundo ng tao. Napatigil ang buong sabungan, pati ang mga manok ng iba ay nagtakbuhan. Mama Maria, bulong ng isang matandang manunod. Hindi manok yan, nilalang yan. Tumingin si Tigre kay Arvin, hindi kay Remigio, kay Arvin mismo. At sa unang pagkakataon, nagsalita si Tigre, mababa ang boses at parang may humahalo pang ibang tinig. Ikaw, ang tagapagmana. Nanginig ang tuhod ni Arvin. Hindi dahil sa takot, kundi dahil alam niyang simula pa lang ito. Humakbang ang itim na manok papunta sa gitna ng sabungan. Nag-iba ulit ang anyo. Ang balahibo ay lumiwanag at ang hangin sa paligid ay biglang gumalaw ng hindi normal. Arvin. Nagbago ang boses nito. Naging mas matanda at mas mabigat. Kapag inilagay mo ang mutya sa tari ngayon, magbubukas ang tunay na kapangyarihan. Pero ano ang kapalit? Tanong ng binata. Tahimik ang manok. Tahimik ang ama. Tahimik ang buong sabungan. Hanggang sa muling nagsalita ang mahiwagang itim na manok, mabagal at mabigat. Ang kapalit ay hindi sugat, kundi kapalaran. Tumaas ang kamay ni Kapitan Ulrich upang simulan ang laban. Mga taga-Malasik. Sigaw niya, nanginginig ang boses. Ang laban, Remigio kontra Tigre, magkaharapan. Sa sandaling iyon, tumibok ng malakas ang puso ni Arvin. Kinuha niya ang maliit na mutya. Umilaw ito. Arvin, tawag ni Remigio. Tay, kinuha niya ang itim na tari. Ito ang oras. At sa gitna ng sabungan, nagtagpo ang dalawang kapangyarihan, ang mutya ng liwanag na itim at ang sumpa ng tandang na duguan. Umugong ang buong sabungan nang itaas ni Kapitan Ulrich ang kanyang kamay. Ang ingay ng tao ay tila nawala sa isang iglap, napalitan ng mabigat na katahimikan na nagpapakilabot sa bawat nanonood. Ang hangin ay tila kumapal at parang ang mundo ay huminto sa mismong gitna ng maliit na entablado kung saan magtatagpo ang dalawang puwersang hindi dapat magsanib sa iisang lugar. Sa gitna ng sabungan, nagkatapat ang dalawang ibon, ang itim na manok. May nag-aapoy na mga matang bughaw, kumikislap ang balahibo sa asul na liwanag ng mutya. Ang tandang ni Tigre, malaki, kulay abo at pulang-pula ang mga mata. May ukit ng dugong tandang sa dibdib at bawat huni ay parang sigaw ng nilalang mula sa ilalim ng lupa. Humawak ng mahigpit si Arvin sa itim na mutya. Ramdam niya ang malamig na enerhiya na kumakalat mula sa palad niya pababa sa kanyang braso. Nang tingnan niya ang ama, kita niya ang pag-aalala ngunit may halong pagtitiwala sa mata nito. Arvin, bulong ni Remigio, yan ang magiging sandata natin. Ikabit mo na. Tumango si Arvin. Lumapit siya sa itim na manok. Kaibigan, handa ka na ba? Humuni ang manok ng malalim. Hindi pangkaraniwang huni, kundi matatag, parang sagot ng isang sundalong engkanto.
Ikabit mo, Arvin, kasi kailangan na. Marahan niyang ikinabit ang mutya sa tari at sa mismong sandaling dumikit ang batong itim sa metal, biglang kumislap ang buong sabungan na parabang may kidlat na pumikit sa gitna ng araw. Nagliwanag ang itim na tari. Kumikislap na asul at itim, parang apoy na walang init. Ang itim na manok ay tumingala at ang katawan nito ay tila nagpalawak, nag-uumapaw sa lakas na hindi nito minsan nagpakita sa nakaraan. Ang buong sabungan ay napaatras. Teka, anong manok yon? Bakit parang umaapoy? Hindi yan normal. Sigawan ng mga tao. Ngunit sa kabilang banda nakangiti si Tigre. Isang ngiti na puno ng kasamaan. Tumayo ng tuwid si Tigre. Ang kanyang anino ay nag-iba ng hugis. Hindi na mukhang tao, kundi parang may mga pakpak, tila tandang na may sungay. Inangat niya ang kanyang kamay at marahang hinimas ang ulo ng kanyang tandang na kulay abo. Sabay bulong, "Alice Quilibris, sumunod ka sa sumpa." Biglang naglaho ang liwanag sa paligid ng lamig ang hangin. Ang ibon ni Tigre ay naglabas ng mahabang sigaw at ang lupa ay bahagyang yumanig. "Bitaw na!" Sigaw ng tagapagpasimula. Sa isang iglap, tumakbo ang dalawang manok papalapit sa isa't isa. Nagtagpo ang kanilang mga pakpak. Nagtilamsik ang alikabok. At ang unang suntok ng tari ay tumama sa hangin. Mabilis ang tandang ni Tigre. Mas mabilis sa normal. Parang humahati ito sa hangin habang umiikot, gumagalaw na tila may sariling isipan. "Arvin, huwag mong papasukin agad ang itim mo," sigaw ni Remigio. Hintayin niya ang tamang timing. Ngunit bago pa sumagot si Arvin, umilag ang itim na manok, isang beses. 2 beses. Tapos sumugod. Tumama ang itim na tari sa paa ng tandang ni Tigre. Ngunit walang sugat. Parang walang epekto. Napangiwi ang itim na manok. "Hindi pwedeng," bulong ni Arvin. "Tay, hindi po tumalab." Umangat ang kamay ni Tigre at ngumisi. Hindi tatablahin ng mortal na sugat ang nilalang kong sinumpa. At muling sumigaw ang ibon ni Tigre mabilis. Itong umikot at dinamba ang itim na manok. Lumipad ang itim na manok at tumama sa pader ng sabungan. Napahawak si Arvin sa dibdib. "Kaibigan!" Napahawak si Remigio sa balikat ng anak. "Anak, huminahon ka. Lumalaban pa yan." Habang nakahandusay ang itim na manok, bigla itong tumingin kay Arvin. At nagsalita ito ng may basag ngunit malinaw na tinig. "Arvin, hawakan mo ang mutya." Kinuha ni Arvin ang maliit na bato. Pagdikit ng palad niya, nagliwanag. Ang buong sabungan ay nayanig, pati mga tao ay napaatras. Tumigil maging si Tigre at napatingin sa binata. "Ano?" Ang itim na mutya sa kamay ni Arvin ay naglabas ng bilog na liwanag na parang humahaplos sa itim na manok. At ang manok, unti-unting tumayo. Ang balahibo nito ay naging mas matingkad, mas makintab, parang kumukuha ng enerhiya mula sa mismong kalikasan. Ang mga mata nito ay nagliliyab, tila 2 bughaw na apoy. At tumilaok ito isang tilaok na umalingaw-ngaw at nagpayanig sa paligid. "Arvin," napangiti ng bahagya ang itim na manok. "Ngayon ko gagamitin ang kapangyarihan mo." Muling nagsugod ang tandang ni Tigre. Ngunit ngayon mabilis na sumalubong ang itim na manok. Hindi na ito ordinaryong bilis. Hindi na ito bilis ng manok. Kundi bilis ng isang nilalang na gising na ang kapangyarihan. Sunod-sunod na tama ng tari. At ngayong may mutya tagos ito, sumigaw sa sakit ang tandang ni Tigre. Unang beses na nasugatan mula nang dumating. Napasimangot si Tigre. "Hindi pwede ito." Sumugod ulit ang itim na manok, isang malakas na saksak.
direkta sa balikat ng tandang ni Tigre. At sa unang pagkakataon, may tumilamsik na itim na dugo. Hindi pula, itiim. Parang langis na galing sa kailaliman ng lupa. Napatayo ang buong sabungan. Dugo yan, pero bakit itim? Ano bang klaseng laban to? Habang humihingal ang tandang ni Tigre, may kakaibang nangyari. Sa likod nito, lumitaw ang anino ng isang malaking tandang na demoniko. May sungay, may ngipin, may pakpak na parang sunog. Hindi ka pwedeng matalo, bulong ni Tigre. Hindi pa ngayon. At ang anino ay unti-unting sumanib sa katawan ng ibon. Unti-unting nag-iba ang anyo ng tandang. Lumaki, kumunot ang balat, naging mas mabangis, mas nakakatakot. Nagulat ang lahat. Pati ang itim na manok. Pati si Arvin. At pati si Remigio. Arvin, bulong ng itim na manok. Ngayon magsisimula ang totoong laban. At muling sumugod ang halimaw na tandang, mas mabangis kaysa kanina. Mas mabilis, mas nakakatakot, at mas sinumpa. Muling nagsimula ang matinding kaguluhan sa loob ng sabungan. Ang mga tao ay nasa pagitan ng pagtakbo at pananatili. Hindi nila alam kung lalabas ba sila o matutulala sa kakaibang nilalang na nasa gitna ng laban. Ang tandang ni Tigre ay hindi na mukhang tandang, hindi na rin mukhang hayop. Ito ay naging halimaw, isang nilalang na may pulang apoy sa mata, makapal na balat na may mga bitak, at mga paa na may tatlong matutulis na kuko na parang pangil ng demonyo. Sa paligid nito ay kumakapal ang maitim na usok, at ang bawat huni ay parang sigaw na bumubutas sa tenga. Nanginig ang sabungan. Napalunok si Arvin. Tay, hindi na yan manok. Alam ko anak, sagot ni Remigio, hindi maitatago ang pag-aalala, pero hindi tayo uurong. Sa harap ng halimaw na tandang, muling tumayo ang itim na manok. Hindi rin ito ordinaryo ngayon. Ang balahibo nito ay kumikislap na parang talim ng espadang itim na bakal, at ang mga mata nito ay nagliliyab ng bughaw na may halong puti. Arvin, lumingon ang manok sa binata. Kailangan ko ang lakas mo. Paano? Tanong ni Arvin, nanginginig ang kamay. Tandaan mo ang tinuro ng ermitanyo noon, sagot ng manok. May dugo kang hindi mo alam. Ha? Anong dugo? Dugo ng tagapag-ingat ng mutya. Napakunot ang noo ni Arvin. Paano kaya? Pero bago pa siya matapos, biglang naputol ang usapan. Sumugod ang halimaw na tandang. Napakabilis, isang kidlat ng kadiliman. Arvin! Sigaw ni Remigio. Isang pagaspas ng pakpak, isang malakas na pagsalpok, isang pag-uga ng lupa, lumipad ang itim na manok. Tumama sa kahoy ng entablado at muntik nang bumagsak sa labas ng sabungan. Nandaya yung halimaw, sigaw ng isang manonood. Hindi patas yan. Bakit hindi pinipigil ni Kapitan? Ngunit kahit si Kapitan Ulrich ay hindi makagalaw. Para siyang nakapako, hawak ang mikropono, ngunit nanginginig. Tigre, bulong ng kapitan. Ano kang nilalang? Ang halimaw na tandang ay dahan-dahang lumapit sa itim na manok. Isang hakbang bawat sigaw, bawat hakbang ay may mabigat na pagyanig. Isang hampas ng kuko tumalsik ang alikabok. Pagangat ng alikabok, makikita ang itim na manok na nakaiwas. Kahit halos wasak ang isang bahagi ng pakpak nito. Kaibigan, sigaw ni Arvin. Kaya mo pa? Hindi ko kayang tapusin to nang mag-isa. Sagot ng itim na manok, basag ang boses. Paano kita matutulungan? Saglit itong tumingin kay Arvin. Dugo mo. Ipahawak mo ang mutya sa dugo mo. Nang laki ang mga mata ni Arvin. Teka, kailangan ko bang? Gawin mo, Arvin!
Sigaw ni Remigio. Kung yan ang paraan, gawin mo. Huminga ng malalim si Arvin. Kinuha niya ang mutya. Kinuha ang maliit na patalim na gamit nila sa pagputol ng tali at sa isang iglap naghiwa siya ng maliit sa kanyang palad. Arvin! Napasigaw si Remigio. Ngunit pinigilan siya ng binata. Tay, kailangan. Piniga ni Arvin ang palad. Hinayaang tumulo ang sariling dugo. At nang dumampi ang dugo niya sa ibabaw ng itim na mutya, nangyari ang hindi inaasahan. Pumutok ang isang bilog na liwanag mula sa mutya. Hindi ito asul, hindi rin itim, kundi ginto. Gintong liwanag na parang apoy ng araw. Nayanig ang sabungan, pati ang mga tao ay napapuwing sa tindi ng liwanag. Anong klasing mutya yan? Sigaw ng ilan. Nang bumalik ang liwanag sa normal, makikita sa kamay ni Arvin ang mutya na hindi na itim, kundi itim na may gintong urat, parang bato mula sa ilalim ng sagradong lupa. Arvin, halos hindi makapaniwala ang itim na manok. Yan ang tunay na anyo ng mutya ng tari. At ngayon, konektado na tayo. Tumalon ang itim na manok. Pagbagsak nito, nagbago ang anyo. Lumaki. Lumakas. Naging isang engkantadong tandang itim na may gintong apoy sa balahibo at mga mata nitong bughaw ginto, kahit si Tigre ay napaatras. Ano to? Sigaw niya. Hindi pwedeng mangyari to. Hindi ako pumapayag. Sumugod ang halimaw na tandang. Sumalubong ang engkantadong itim. Nagbanggaan ang dalawang puwersang magkaiba ang kadiliman ng sumpa at ang liwanag ng mutya. Umuga ang lupa, nagbitak ang entablado. Ang mga manonood ay nagsisigawan. Tumakbo na kayo, sigaw ng kapitan. Takbuhan to, hindi na to laban ng tao. Isang malakas na sigaw ang narinig galing sa itim na manok. Arvin, ibigay mo ang utos. Ha? Sa'yo ako nakatali, ikaw ang magbibigay ng lakas. Huminga ng malalim si Arvin. Tinaas ang kamay. Itinaas ang mutya. At sumigaw. Tapusin mo! Sumugod ang engkantadong itim na manok. Tumalon ng mataas, umiikot sa ere at ibinagsak ang tari-diretsong tumama sa gitna ng dibdib ng halimaw na tandang. Sumigaw ang halimaw. Naglabas ito ng itim na usok mula sa sugat at unti-unti bumalik ito sa dati naging tandang. Humina. Bumagsak. Hindi na gumalaw. Tapos na. Akala nyo tapos na to? Sigaw ni Tigre. Nanginginig sa galit, nalilisik ang mata. Hindi siya nagtatakbo. Hindi siya sumuko. Sa halip inangat niya ang kanyang kamay. At mula sa kanyang balabal umakyat ang itim na usok. Umakyat. At pumasok sa sugat ng patay na tandang. Arvin! Bulong ng itim na manok. Hindi pa to tapos. Tumawa si Tigre. Ngayon pa lang nagsisimula ang tunay na laban. At ang patay na tandang unti-unting gumalaw. Sumayaw ang itim na usok sa paligid ng bangkay ng tandang ni Tigre. Walang sino man ang gumagalaw sa sabungan. Pati ang hangin ay tila natigil. Ang mga tao ay nanlalaki ang mata. Hindi alam kung tatakbo ba sila o mananatili dahil sa takot at pagkagulat. Si Arvin, si Tatay Remigio, si Kapitan Ulrich, lahat sila ay naroroon sa gitna ng tensyon na parang sasabog anumang oras. Ang patay na tandang ay kumikilos. Hindi dapat ito mangyari. Hindi normal. Hindi makatao. Hindi makaengkanto. Bulong ni Arvin. Hindi ko po gusto itong nangyayari. Humigpit ang hawak ni Remigio sa balikat ng anak. Anak, kasama kita. Kahit anong mangyari. Sa gitna ng durog-durog na entablado, ang dating patay na tandang ay unti-unting tumayo. Tila pinipilit ang katawan na hindi na dapat gumalaw.
Ang mga mata nito ay nagliliyab ng purong itim at ang balahibo ay unti-unting nagiging parang abo. Isang mahabang, nakapandidiring huni ang lumabas mula rito. Ang katawan nito ay lumaki. Lumobo. Pumutok ang balat sa ilang bahagi at may lumabas na mga ugat na kulay uling na kumikislot. Arvin. Bulong ng itim na manok na nasa tabi niya. Ngayoy nasa anyo pa rin ng engkantadong tandang. Hindi ko pa nakikita ang ganitong uri ng sumpa sa kahit anong nilalang. Anong ibig sabihin niyan? Tanong ni Arvin. Tanging isa lang ang kayang gumawa nito. Tumingin ang itim na manok kay Tigre. Isang taong nagbuwis ng sariling kaluluwa para sa kapangyarihan. Napatitig si Arvin kay Tigre. Nakangiti si Tigre. Isang ngiti na parang wala nang natitirang pagkatao. Humakbang si Tigre papalapit ng kaunti, hawak ang kwintas na may dugong tanda. Remigio, anya, ang boses ay mahina ngunit parang may dalawang tinig na nag-o-overlap. Dati, tao rin ako, sa bungero, kagaya mo. Pero bakit mo ginagawa to? Sigaw ni Remigio. Bakit ka nagbabalik bilang ganyan? Tumawa si Tigre, mababa at nakakatindig balahibo. Dahil ang mundo ng sabong ay hindi patas. Dahil ang swerte ay binibigay lamang sa mga nilalang na hindi karapat-dapat. At dahil ang mutya, tumingin ito kay Arvin, ay dapat nasa kamay ng pinakamalakas, hindi sa isang bata. Humakbang si Arvin pasulong, hawak ang mutya. Hindi lakas ang sukatan, sagot niya, kundi puso. Napangisi si Tigre. Puso? Sa laban na to, wala nang lugar ang puso. Sumigaw ang halimaw na tandang ng ubod lakas. At sa ikalawang pagkakataon sumugod ito sa engkantadong itim na manok. Ngayon ay mas mabilis, mas mabigat, mas mabangis. Isang hampas ng paumuga ang lupa. Isang kagatumilag ang engkantadong itim. Isang tusok ng taritinamaan ang engkantadong itim. May tumilamsik na bughaw gintong dugo. Kaibigan! Sigaw ni Arvin. Dumugo ang engkantadong manok. Humina sa isang sandali. Arvin? Bulong ng engkanto. Ha, huwag kang mag-alala. Hindi pa ako tapos. Pero nang sumunod ang halimaw na tandang isang suntok sa tagiliran isang hampas sa pakpakisang malakas na tirada ng sumpa. Tumalsik ang engkantong itim na manok, tumama sa haliging kahoy at halos mabali ang katawan nito. Napatili ang mga tao. Patay na yan. Hindi kaya ng mutya. Wala na silang laban. Tumayo ka. Sigaw ni Arvin sa engkantadong itim. Kaibigan, tumayo ka please. Dahan-dahang dumilat ang engkantadong tandang. Arvin, mahina ang boses, mabagal. Kung hindi ko man kayanin, ikaw ang magpapatuloy. Hindi, sigaw ni Arvin. Hindi kita papabayaan, hindi ka mawawala. Ngunit humakbang ang halimaw na tandang papalapit isang hakbang. 2, 3. Habang si Tigre ay nakangiting parang demonyo. Anak! Sigaw ni Remigio, hinuhugot ang anak papalayo. Hindi mo pwedeng lapitan. Ngunit kumawala si Arvin. Tay, kung hindi ko siya tutulungan ngayon, mamamatay siya. Napatingin ang engkantadong itim sa binata. May init sa mata nito. May tiwala. Arvin, hawakan mo ulit ang mutya. At gamitin ang dugo mo, pero ngayon, hindi lang sa mutya. Ha? Kanino ko ilalagay? Tumingin ang engkantadong tandang kay Remigio. At napamulagat si Arvin. Tay? Bakit si tatay? Lumingon ang itim na engkanto kay Remigio. Dahil ang dugo ng ama mo
ay may kakayahan ring gisingin ang natutulog na kapangyarihan. Dahil siya ang nagmula sa lahi ng unang tagapag-ingat. Nagulat si Arvin. Nagulat si Remigio. Napatitig si Tigre. Hindi pwede yan, bulong ni Tigre. Hindi ko alam yan. Bakit may ganong dugo ang matandang to? Tumayo si Remigio. Hindi ko man alam na galing ako sa lahing yon. Kung para kay Arvin, gagawin ko. Tinaas ni Remigio ang kamay. Anak, sugatan mo ako. Tay, sigurado po kayo? Para sa'yo. Para sa atin. Hinugot ni Arvin ang maliit na patalim. Lumapit kay Remigio. Isang maliit na hiwa sa palad ng ama. Dugo. Pula. Mabigat. Totoo. Hinawakan ni Arvin ang mutya. Pinagsama ang dugo niya at dugo ng ama. At nang magsanib ang dalawang patak pumutok ang liwanag na kulay ginto, puti at itim. Ang sabungan ay nayanig. Ang mga tao ay napaupo. Pati ang halimaw na tandang ay napaatras. At ang engkantadong itim na manok na katayo, hindi nasugatan, hindi mahina. Sa halip nagbabago. Ang balahibo ay naging makinang na itim ginto. Ang tari ay parang talim ng kidlat at ang mga mata nito ay naging bughaw ginto puti tulad ng tatlong kapangyarihan. Arvin, Remigio, sabi ng engkanto. Ngayon, handa na ako. At tumingin ito sa halimaw. Tumitig ng matindi. Ngayon ko tatapusin ang sumpa. Umalingaw-ngaw ang kakaibang liwanag sa buong sabungan. Ang pagsasanib ng dugo ni na Arvin at Remigio sa mutya ay nagbunga hindi lamang ng lakas, kundi ng pagbubukas ng isang sinaunang kapangyarihang matagal ng nakahimlay. Ang engkantadong itim na manok ay nakatayo ngayon sa gitna ng entablado. Umaapaw ang katawan sa ginintuang liwanag at itim na enerhiya na tila sumasayaw at umiikot sa paligid nito. Ang mga mata nitong bughaw ginto puti ay nagliliyab ng parang tatlong araw na nagsasanib sa gitna ng gabi. Arvin, Remigio. Mahinahon ngunit malalim ang boses ng engkanto. Ito ang kapangyarihang matagal kong iningatan sa lupa. Nakatayo sina Arvin at Remigio sa gilid ng entablado, parehong hindi makapaniwala sa nasasaksihan. Ang mutya sa kamay ni Arvin ay hindi na ordinaryong bato, kundi naglalaman na ng kumikislap na gintong guhit, parang ugat ng puno na nagbibigay buhay. Sa kanilang harapan, naroon pa rin ang halimaw na tandang ni Tigre, nanginginig sa palahaw, at sinusubukang muling itayo ang lumalala nitong anyo. Tumawa si Tigre, mababa, malalim at parang nanggagaling sa dalawang nilalang. Ha 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 ha, sa tingin nyo, tapos na to? Bumilog ang mga mata nitong nagliliyab ng pula. Hindi nyo alam kung anong sumpa ang pinasok ko. Itinaas nito ang kanyang kamay na puno ng ugat na itim, tila kinain na ng dilim ang laman nito. Mutya? Sigaw ni Tigre. Isang mutya lang ba ang panlaban nyo sa kapangyarihang ibinigay ng mga nilalang ng ilalim? At sa pagtaas niya ng kanyang balabal, isang malakas na bugso ng itim na usok ang lumabas na para bang may sinisilang na halimaw mula sa loob ng mismong anino. Pagbagsak ng usok, nakita nilang ang anino ni Tigre ay nagkakahugis na parang buhay. May sariling galaw, may sariling mga mata, may sariling paghinga. At unti-unti itong sumanib sa halimaw na tandang. Hindi yan normal. Bulong ng kapitan, halos mabitawan ang hawak na mikropono. Mga taga-Malasik! Napuno ng panginginig ang boses niya. Tumakbo na kayo! Nagsitakbuhan ang mga tao. Nagtalsikan ang mga upuan. Nagpalahaw ang mga manok sa paligid.
Ngunit ang sabungan ay tila isinara ng isang mahiwagang hangin walang makalabas. Biglang humakbang ang engkantadong itim na manok. Dumaan ang liwanag sa mga balahibo nito. Ang lupa sa ilalim ay nagkabitak-bitak. Sa isang iglap, nagbago ang anyo nito nang mas mataas pa kaysa kanina. Hindi na ito tandang. Hindi rin ito tao. Ito ay naging nilalang na may anyong kalahating mandirigma, kalahating engkantadong manok, nakatayo ng tuwid at may pakpak na kumikislap na parang espada ng kidlat. "Arvin," sabi ng engkanto, tumitingin sa binata. "Ngayon mo makikita ang tunay na kapangyarihan ng iyong dugo." Pumikit si Arvin at huminga ng malalim. "Tay, parang konektado ako sa kanya." Tumango si Remigio. "Iyan ang dugo ng lahi natin, anak. Hindi mo kasalanan kung bakit ikaw ang pinili. Kapalaran mo yan." Sumugod ang halimaw na tandang na sinaniban ng anino mas malaki na ngayon. Mas pangit. Mas mabangis. Tumakbo ito ng napakabilis. Sumigaw ang engkantadong itim at humakbang. Sa pagtama nila sa gitna sumabog ang sahig. Umangat ang alikabok. Nagtakbuhan ang mga bato. Nayanig ang buong sabungan. Si Arvin ay muntik ng matangay sa lakas ng pagbangga. "Tay!" Humawak si Arvin sa braso ni Remigio upang hindi matangay. "Arvin, manatili ka sa likod ko," sigaw ng ama. Habang naglalaban, makikita ang dalawang uri ng puwersa. Kadiliman, itim na uso, pulang mata, makapal na sumpa, ugat na gumagapang. Liwanag ng mutya, gintong kidlat, bughaw na apoy, linis ng hangin, awit ng sinaunang lakas. Muling sumugod ang halimaw na tandang. Kumawala ang isang hampas na parang bagyo. Pero inangat ng engkanto ang pakpak nito at hinati ang hampas. "Hindi mo ko matatapos," sigaw ng halimaw. Ngunit sumagot ang engkanto. "Hindi ka dapat nabuhay." At lumundag ito ng mataas-mataas. "Arvin!" sigaw ng engkanto. "Magbigay ka ng utos." Inangat ni Arvin ang mutya. Tumibok ang puso niya ng kasabay ng liwanag at sumigaw siya ng buong lakas. "Tapusin mo ang sumpa." Sa iglap na iyon nagliyab ang pakpak ng engkanto. Nagningning ang tari nito. At sa isang pagtalon, bumulusok ito mula sa hangin. Diretsong tumama ang tari sa pagitan ng mga mata ng halimaw. Ang anino na nandoon ay napunit. Ang katawan ng halimaw ay nanginig. Naglabas ito ng nakapanginginig na huling sigaw at sumabog ang katawan nito sa itim na alikabok. Napatalsik si Tigre sa dingding. Punit ang balabal. Punit ang balat. Umiiyak ng dugong itim. "Tigil! Itigil ninyo!" Humihingal siya. Hindi ako pwedeng matalo. Hindi ako..." Lumuhod siya. Nawala ang anino. Nawala ang lakas. Nawala ang halimaw. At tumingin siya kay Arvin. Bakit ikaw ang pinili ng mutya? Bakit hindi ako... Ako ang mas malakas. Ako ang mas karapat-dapat. Ako! Ang dapat may mutya. Humakbang ang engkantadong itim, nakatingin kay Tigre. Hindi lakas ang sukatan. Hindi galit. Hindi kasakiman. Itinuro nito si Arvin, kundi puso. At unti-unting nasunog sa sariling sumpa si Tigre, nag-iba ang anyo at naging abo na lang sa sahig. Tahimik. Nakatayo ang engkanto, nakahawak ang mag-ama sa isa't isa. Ang mutya ay kumikislap ng mahina. At ang sabungan ng malasikang sabungang naging saksi sa digmaan ng dalawang mundo ay binalot ng kakaibang katahimikan. Pero hindi pa tapos. Hindi pa ito ang huling kabanata. Dahil may isang tinig mula sa itaas ng sabungan na biglang nagsalita. Isang boses na hindi nila kilala. Isang boses na mas matanda, mas malamig, mas makapangyarihan.
Arvin, ikaw ang unang tagapagmana, ngunit hindi ikaw ang huli. Nagkatinginan si Arvin at Remigio, at ang engkantadong itim ay tumingala, nanlilisik ang mata. May paparating. Matapos ang madilim na sabungang naging entablado ng labanang hindi para sa mga ordinaryong tao, dahan-dahang bumalik ang katahimikan sa baryo ng Malasik. Ang alikabok ay humupa, ang mga sigaw ay napalitan ng mahinang bulungan, at ang mga tao na kanina lamang ay takot na takot ay unti-unting lumalapit muli sa sabungan. Sa gitna ng sirang entablado, nakatayo sina Arvin at Remigio habang ang engkantadong itim na tandang ay nakapwesto sa gitna. Humihinga ng malalim, tila pagod ngunit hindi lupaypay. Ang gintong liwanag sa katawan nito ay unti-unting kumukupas, bumabalik sa bahagyang kapal ng enerhiya na tulad ng dati nitong anyo. Ngunit ang katahimikang iyon ay biglang nabasag ng isang boses na nanggaling sa itaas, walang pinanggagalingang direksyon. Arvin, tagapagmana ng mutya ng tari, hindi pa tapos ang iyong lakbay. Nagtaas ng tingin si Arvin, kita sa mukha ang pagkalito. Tay, narinig niyo rin po ba yon? Tumango si Remigio, bagamat halata ang takot at gulat. Oo, anak, pero hindi yun normal na boses ng tao. Ang engkantadong itim ay tumingala rin. Kumurap ang mga mata nito, parang may kinikilala. Muling nagsalita ang tinig. Isa ako sa mga bantay ng lumang mundo, tagapagtala ng mga mutya at sumpa. Hindi ako kaaway. Bumukas ang ulap sa itaas ng sabungan. Mula roon, bumaba ang lumang anino hindi tao, hindi hayop isang hugis na parang tandang, ngunit gawa sa liwanag at ulap, nakalutang sa ere na parang espiritu ng kalikasan. Ang mga tao ay mabilis na napaatras, natakot ngunit hindi makatakbo. Engkanto, bulong ng isa. Matandang bantay. Lumuhod ang engkantadong itim na manok. Dakilang bantay. Matagal ko kayong hinintay. Lumapit ang liwanag na anyo ng bantay sa gitna ng sabungan, huminto sa harap ni Arvin. Sa unang pagkakataon, nakakita si Arvin ng nilalang na hindi hamak na mas matandang engkanto. May aura ng sinaunang kaharian at kapangyarihan. Arvin, tagapagmana ng mutya. Ngayon ay alam mo na ang kapangyarihan ng dugo mo. Pero tumuloy ang matandang tinig. Ngunit hindi mo alam ang buong kwento. Napalunok si Arvin. Ano pong ibig sabihin? Nag-iba ang kulay ng ulap sa paligid ng bantay. Parang itinatanghal nito ang isang sinaunang alaala. Matagal nang may tatlong uri ng mutya. Mutya ng tari-itim, para sa lakas at tapang. Mutya ng himagsik pula, para sa sigla at sakripisyo. Mutya ng diwa ginto, para sa isip at kapalaran. Bawat isa, sabi ng bantay, ay kailangang may tagapagmana. At ikaw ang napiling nagtataglay ng itim at ginto. Nagulat si Remigio. Nagulat si Arvin. Tay, dalawa? Totoo ba yon? Tanong ni Remigio, gulat na gulat. Totoo, sagot ng bantay. Dahil dala mo ang dugo ng dalawang lahi, mula sa iyong ama at mula sa iyong ina. Napatigil si Arvin. Tungkol sa nanay ko, ano pong meron? Ang bantay ay saglit na tumahimik bago sumagot. Ang ina mo ay inapo ng huling tagapagdala ng mutya ng ginto. Nanlaki ang mga mata ni Arvin. Si Remigio ay natulala. Anak, bulong ng ama. Hindi ko alam yan. Hindi niya ito nabanggit. Ngunit patuloy ang tinig. May rason kung bakit ikaw at hindi ang iba ang pinili ng itim na mutya. At may dahilan kung bakit nagising ang gintong diwa sa dugo mo.
Tumingin ang bantay sa engkantadong itim na manok. Ang kalaban mong si Tigre ay hindi lamang isa. May iba pa. Biglang nagdilim ang paligid. Sa malayong silangan, sa bundok na tinawag ninyong Mapuraw, may natutulog na puwersang mas malakas kaysa kay Tigre. Sumulpot ang imahe sa ulap. Isang higanting anino na anyong tandang. May 4 na pakpak, may sungay na doble, at may mata na naglalagablab na pulat ginto. Ang mga tao ay napasigaw. Tandandang hari, bulong ng engkantadong itim na manok. Hindi pwedeng siya ang nagising. Nagpatuloy ang bantay. Si Tigre ay isa lamang sa 3 nilalang na sinaniban ng sumpa. At ang susunod na susugod sa inyo ay hindi basta tao, hindi basta sabongero, kundi isa sa mga tagapagdala ng pula. Humarap ang bantay kay Arvin. Arvin, may 2 tungkulin ka. Una, protektahan ang mutya ng itim sa lahat ng oras. Pangalawa, hanapin ang tagapagmana ng mutya ng pula. Nagulat si Arvin. May ibang tagapagmana pa po? Oo, sagot ng bantay. At nangangailangan siya ng tulong mo bago pa man siya mahulog sa kamay ng madilim na puwersa. Humakbang ang bantay pa atras at ang liwanag nito ay nagsimulang maglaho. Kapag dumating ang oras, tatawagin ko kayo muli. Maghanda kayo, Arvin at Remigio. Dahil ang pagsabong na inyong hinarap ay simula lamang ng mas malaking digmaan ng mga mutya. At tuluyang naglaho ang bantay. Naiwan ang katahimikan. Huminga ng malalim si Arvin. Tay, parang hindi pa po tapos ang laban natin. Tumawa si Remigio, pagod ngunit matatag. Anak, kung kasama kita, kahit saan pa tayo dalhin ng mutyang yan, hindi kita iiwan. Tumalon ang engkantadong itim na manok papunta sa balikat ni Arvin. At ako rin. Napangiti si Arvin. At sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang laban, nakaramdam siya hindi ng takot, kundi ng pag-asa. Ang sabungan ng malasik ay muling magiging tahimik. Ngunit sa puso ni na Arvin, Remigio, at ng engkantadong itim na manok nagsisimula pa lang ang tunay na kwento. Lumipas ang ilang linggo matapos ang laban sa sabungan ng malasik. Sa mata ng mga tao, ito'y isa lamang kakaibang pangyayaring unti-unting ibinaon sa tahimik na paggalaw ng baryo. Ngunit para kina Arvin, Tatay Remigio, at sa kanilang kaibigang engkanto sa anyo ng itim na manok, ang buhay ay hindi na kailanman babalik sa dati. Ang sabungan ay muling itinayo. Ngunit may marka na ngayon ng lumang simbolo, isang tandang na may itim at gintong pakpak. Isang paalala ng gabing nabuksan ang pintuan ng mga mutya. Isang hapon, habang nasa likod ng kubo, nag-aalaga si Arvin ng mga bagong sisiw. Tahimik ang paligid, malayo sa ingay at pangamba ng laban. Tay, wika ni Arvin, ang dami pong nangyari. Dati gusto ko lang makatulong sa inyo. Ngayon parang may misyon na akong hindi ko pa naiintindihan. Umupo si Remigio sa tabi ng anak, nakasandal sa poste ng kubo, hawak ang tasa ng kape. Anak, sagot niya, hindi lahat ng tinatahak natin ay pinili natin. Minsan, tinatawag tayo ng kapalaran kahit hindi tayo handa. Nagpatuloy ang ama. Pero tandaan mo, kung saan ka man dalhin ng mutyang yan, hindi mo haharapin ng mag-isa. Paglingon nila, naroon ang itim na manok, nakapikit ngunit nakangiti, parang matandang mandirigma na nagpapahinga. At ako, sabi ng engkanto, ay nakaalalay sa inyo hanggang sa dulo. Ngunit kahit tahimik ang malasik, hindi tahimik ang mundo. Sa kabilang mga baryo, may mga bulong-bulungan. Isang sabongerong may pulang tandang na nagliliyab, isang nilalang na may pakpak ng abo na sumasagasa sa kakahuyan. Isang batang sabongero mula sa timog na biglang naglaho matapos makakita ng pulang sinag sa gabi.
Mga senyales, mga palatandaan, mga aninong gumagalaw kapag walang nakatingin. At isang gabi, habang natutulog si Arvin, nagising siyang pawis na pawis. Nanaginip siya ng isang batang may pulang mata. May hawak na mutya na umiinit at nakatayo sa gitna ng nagbabagang sabungan. "Arvin," isang tinig ang umalingaw-ngaw. "Hanapin mo ako bago mahuli ang lahat." Napabangon si Arvin, mabilis ang paghinga. "Tay, tayo na naman." Nagising si Remigio, lumapit at umupo sa tabi ng anak. "Anak, ito na yung sinasabi ng bantay, ang tagapagmana ng mutya ng pula." Lumapit ang engkantadong itim na manok, tumalon sa mesa. At hindi lang siya, may gumigising na namang kasamaan sa hilaga. Nagkatinginan ng mag-ama. Alam nila ang ibig sabihin. Hindi pa tapos, hindi pa nagsisimula, kundi may paparating na mas malaking bagyo. Tumayo si Arvin at kinuha ang mutyana, ngayoy kumikislap ng itim at gintong liwanag. "Kung may lalapit na panganib," anya, "kung may kailangan pa tayong tulungan, hindi tayo tatakbo." Tumango si Remigio. "Tama ka, anak. At kung kailangan natin maglakbay, gagawin natin to, magkakasama." Ngumiti ang engkantadong manok. "At ako ang magiging gabay ninyo sa mga susunod pang laban." Kinabukasan, habang sumisikat ang araw sa likod ng bundok, naglakad silang tatlo palabas ng kanilang bakuran. Arvin bitbit ang mutya. Remigio dala ang tapang ng isang ama. Ang engkantadong itim na manok ang bantay ng kanilang lahi. Hindi nila alam kung ano ang naghihintay sa kanila, ang pulang tagapagmana, ang paparating na nilalang, ang bantang hindi pa nila nakikita. Ngunit isa ang malinaw. Ang kwento ng mag-amang sabunghero at mutya ng tari ay simula pa lamang ng mas mahabang alamat. At habang naglalakad sila sa landas patungo sa bagong pakikipagsapalaran, may malamig na hangin ang humaplos sa kanilang likuran, nagdadala ng isang bulong. Malapit na ang susunod. Wakas,